sa pagpapatuloy ng mga ginagawa nating motorcycle adventure mula dito sa Dinajawan Beach, Dipakulaw, Aurora. Ay ibabahagi ko sa inyo ang mga daraanan nating mga kalsada, mga mountain pass na puro kurbadahan. Tingnan mo naman yung motor natin. Halos hindi na makahon dahil sa tarik ng pataas, tapos kurbada pa. Mga coastal road na sobrang ganda. Mga nagtatayugang mga kabundukan. Mga kalsada at tanawin na sa probinsya mo lang makikita. Ang ganda ng mga ano dito, puno ng nyog. Yung tataas. Oh, wow. Ang ganda. Kaya tara guys, mula dito sa Dinajawan Beach, Dipakulaw, Aurora, ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa pinakadelikadong mountain pass dito sa probinsya ng Aurora. Let's go! Ito ang Dinajawan Beach, isa sa mga dinarayong white sand beach sa probinsya ng Aurora. Matatagpuan sa Barangay Dinajawan, Bayan ng Dipakulaw, Aurora. Kung perfect summer destination ang hanap mo, perfect na perfect sa'yo ang Dinajawan. Dahil ang beach na ito ay isa sa pinakamahabang white sand beach sa Pilipinas na may habang 3 kilometro. Ang kaakit na asul na kulay ng karagatan at pinong puting buhangin ng dalampasigan at naggagandahang kabundukan ay sapat na para balik-balikan ng mga turista ang Dinajawan Beach. Then guys, palabas na kami sa may J. Viernes Beachfront Resort. Time check natin is alas 10 na po ng umaga at pauwi na po kami ng Montalban, Rizal. Ang ganda rito sa mga J. Viernes Beachfront Resort. Dito kami nag-overnight. 500 lang yung pitch ng tent. Tapos yung bayad sa per person niya is 100 pesos lang, kaya mura lang. Mura lang, tapos mababait yung mga staff nila. Kaya kapag pupunta kayo ng Dinajawan, try nyo rin dito sa may J. Viernes Beachfront. Dito sa may highway, makikita nyo itong malaking tarpaulin na to. Yan guys, nandito kami ngayon sa may pinaka-highway. Tapos tandaan nyo lang itong dalawang arko na to, itong arko na to, tsaka yung arkong batok. Yan yung pala tandaan na malapit na kayo sa J. Viernes Beachfront Resort.
Yun guys, tatawid na tayo dito sa may tulay. Napakaganda ng tulay na rito. Ano pangalan ng tulay na to? Oh, Dinajawan Bridge. Wow, ang ganda oh. Tapos yung linom nila, tingnan mo. Pwede tayo. Wala ka tubig-tubig. Ang ganda rito oh. Yan guys, yung nakikita nyo ngayon sa harapan natin mataas sa bundok, tatawirin natin yan. Yung mountain pass na yan. Bago ka makarating dito sa Dinajawan, yan, dadaan ka dyan sa mountain pass na yan. Napakataas ang mga bundok dyan. Saka ang tatarik ng pataas sa kalusing dyan. Bali, dalawang mountain pass yung dadaanan natin dyan. Sa may likod niyan, meron din isa pang mataas na bundok. Tatawirin natin yan palabas ng Dipakulaw, Aurora. Tatawid natin dyan yan. Papunta na yan na pinaka town tracker ng Dipakulaw, Aurora. Ito dinadaanan natin ngayon, coastal road to ng Dinajawan. Yan guys, itong bundok na to. Yan tayo dadaan, tatawirin natin yan. Sali mula dito sa Dinajawan, Dipakulaw, Aurora, hanggang doon sa may Montalban, Rizal. 6 hours lang yung biyahe natin. Pero sigurado ako, abutin kami ng 10 oras sa biyahe natin. Gabi na kami makakauwi. Dahil syempre mag-stopover pa kami. Kakain, magpapahinga. Kaya sa biyahe natin na to, talagang tatagal tayo. Eto na. Maahon na tayo sa bundok. Puro pataas na to kalsada. Oh shit, grabe to. Aray, grabe. Woo! Grabe yung mabada na yun. Grabe na talaga yung mountain pass sa Dinajawan. Shit, grabe. Yan guys, yung nakikita nyo sa drone shot natin na bundok, yan yung tatawirin natin bundok. Bali, dalawang bundok yan, sa may likod yan. Meron pa ulit isang bundok na tatawirin natin. Tingnan nyo naman kalsada grabe. Talagang nasa may bungad pa lang tayo ng ginagawa natin motorcycle adventure, pero grabe yung kalsada rito ng mga pahon at mga kurbada. Nandito pa rin tayo sa bayan ng Dipakulaw, dito sa probinsya ng Aurora. Dami na rin mga riders na dumadaan, mga papunta ng Dinajawan yan.
Ah, shit, grabe talaga to. Tingnan mo naman yung motor natin. Halos hindi na makahon. Dahil sa tarik ng pataas. Tapos, kurbada pa. Grabe, napakaganda ng kalsada rito sa kabundukan na to. Dito sa may kanan natin, napakakapal lang kabundukan. Tapos dito sa may kaliwa naman natin, yung asul na karagatan ng Dipakulaw, Aurora. Ang ganda ng kalsada na to, grabe. Saka yung zigzag road niya, grabe, napakaganda. Ito yung part dito na delikado. Grabe, baka malaglag yung bato. Yun o. Ito ang dahilan kung bakit binabalik-balikan tong Dinadjawan. Dahil sa kalsada pa lang na tatawirin mo dito sa mountain pass na to, grabe, napakaganda ng daan. Ganda ng pagkakagawa ng kalsada rito. Dito sa mountain pass sa kabundukan na to. Lalong gaganda yung kalsada rito kapag na-espaltado na itong daan na to. Kapag dumaan ka dito, grabe, mamamangha ka sa mga tanawing matatanaw mo. Nakapaganda. Shit, grabe, aray. Ay, ikaw, grabe yung ano na yun. Turbada na yun. Wow. Tingnan mo naman yung dagat, oh. Asul na asul.
Yan guys, tingnan nyo yung bundok na tatawirin natin. Wow. Grabe ang taas. Grabe yung kalsada talaga dito. Oh shit, grabe naman to. Grabe yung pagka-letter C ng kalsada. Yan, pababa na tayo ng bundok. So, ibig sabihin, natawidan natin yung isang bundok na kanina pinakita ko sa inyo, yung mataas na bundok, yung nakuha ng drone shot natin. Natawidan natin yun. Bali, tatawirin pa natin yung pangalawang bundok dito, banda dun pa. Ito, gilid na to. Coastal road na ulit to na ang dito Kulang Aurora. Tapos ito sa may likod natin dyan, yung magandang ano dyan may magandang rock formation dyan may natanaw ko dyan kahapon, dumaan tayo. Hanap tayo ng spot, paliparan natin ang group. Yan yung spot na yun. Ayun, dito. Ito yung spot na to. Ito yung magandang spot dito. Tapos doon banda, may magandang rock formation. Paliparan natin ulit ang drone. Ganda ng mga ano dito, puno ng nyog. Yung tataas. Oh, wow. Ganda. Tapos dito sa meron natin, coastal road pa rin. Kaya masarap talaga mag-rides dito sa Aurora Province. Sa kalsada pa lang, talagang solved na yung rides mo bago ka pa lang makapunta sa destination mo. Ganda ng kalsada. Yan guys, yung nakikita nyo yung bundok doon sa likod natin, yan yung tinawid natin kanina. Grabe, napakataas ang bundok na yan. Mga may ulap, nasa may pinakaibabaw na ng bundok. Coastal road pa rin ang Kulang Aurora, yan o.
Tapos napakalinis sa kalsada. Halos ako lang yung dumadaan. Oh, hello. Yogat, tapos dagat. Yan guys, ito yung pangatlong bundok o mountain pass sa dadaanan natin. Maganda lang sa kalsada na to, takot ang bundok na yan. Kalsada yung kalsada. Yan guys, maahon na tayo ulit sa mga mountain pass. Grabe yun. Grabe yung taas nito. Sinimatan natin, no? Nahirapan na lumahon. Kaya naman umahon ng motor ko, pero nahirapan talaga. Na masyadong matarik, tas turbada. Magyagapang na siya. Dan guys, time check natin 11:25 na po ng tanghali at natawid na po natin yung pangatlong mountain pass na dinaanan natin. Ito, pababa na po tayo ngayon. Ganda ng spot na to, grabe. Ang lawak talaga ng ano. Kitang kita mo yung kasul na karagatan ng Aurora Province dito sa bayan ng Dipakulaw. Wow, grabe yung kalsada rito, puro zigzag road. Grabe. Tutulis ang kurbada. Wow, hirap ka. Grabe, pasang bangin. Wow, grabe oh. Yung kapal na puro puno lang niyo.
Dito kailangan malakas yung preno mo dahil puro pababa to. Hindi na daanan natin ngayon. Tingnan mo naman, oh. Grabe, oh. Letter C, ano. Yan, oh. Kalsada na to. Yan guys, baba na po tayo sa sa nakabundukan. Malapit na po tayo sa pinaka-town proper ng Dipakulaw, Aurora. Ito, tiyadaanan natin, patag na. Flat na yung kalsada. Ay, ito na yung ano. Tama ba ako? Ito na yung mahabang tulay. Grabe itong tulay na to. Sobrang haba na ito. Itong tulay na to, natadaanan natin ngayon. Isa to sa pinakamahabang tulay dito sa Luzon. Anong pangalan ng tulay na to? Yun. Bitunan Bridge. Yan guys, dumadaan na po tayo sa tulay ng Bitunan Bridge. Haba, oh. Bago. Tapos yung kapaligiran niya, nababalot ng mga puno ng yun. Ito yung ilog dito na wala na naman tubig. Grabe. Tapos dito yung dagat. At yung ilog dito na wala na naman tubig. Naku, nakalawak na, no? Natagulan siguro, natagulan siguro. Lahat lang. Tapos yung pasan. Dito na po tayo sa Ampere Beach ng Dipakulaw, Aurora. Itong Ampere Beach na to, ito yung tinamaan ng bagyo nung nakarang taon, yung malakas na bagyo na dumaan dito sa Aurora Province. Tingnan nyo naman yun. Sa sobrang lakas ng bagyo, binungkal niya yung mga semento rito na kalsada. Yun, yung kalsadang daan na nabungkal. Grabe, no? Sobrang lakas ng alon kasi na tumama rito. Kaya nabungkal yung kalsada. Ayun yung mga tip ng kalsada. Grabe, sobrang lakas ng bagyo. Sobrang lakas ng alon. Ito yung bahay yung nasira, Daman-dama pa rin dito sa Ampere Beach yung ginawa nung bagyo nung nakarang taon. Sira pa rin yung kalsada. Yun yung magandang rock formation, dito sa Ampere Beach. Ang ganda na na yan, rock formation na yan. Halos lahat ng riders na dumadaan dito talagang humihinto banda ron sa may unahan pa para magpa-picture dahil napakaganda ng spot na to. Tapos kitang-kita mo nga yung rock formation na yan, Ang ganda, Grabe.
Yan guys, papalapit na tayo sa may pinaka-rock formation. Wow. At yan o mga turista. Talagang humihinto sila rito pagka dumadaan sila dito sa Ampere Beach. Ganda o. Wow. Hindi na ako magpapalipad ng drone dahil napalipad ako na yan dati. Marker ng Ampere. Nakalagay, I love Ampere. Siguro itong na to, part na to, barangay Ampere to. Hindi ko alam kung ano tawag sa lugar na to eh. Pero ito ay sakop ng bayan ng Dipakulaw, Aurora. Ito yung Ampere Bridge. Ganda talaga ng mga design ng mga tulay dito sa Aurora. Oh, ganda oh. Wow. Dito, dumaan tayo kahapon, nagpalipad ako dito ng drone. Ganda, no? Kaya lang, darap ako kanina rito, hindi white sand. Meron mo ba to? Yan, ito yung mga bahay na sinalanta rito ng bumagyo. Nung nakaraan. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung bahay nila, kaya sira pa rin. Tapos dito sa may kanan natin, grabe. Napakapal ng brogan. Ganda ng katakatay yung mga nyoron dito. Yan guys, time check natin. 11:49 na po ng tanghali. Kakain muna kami dito. Dahil kanina pa kami bumibiyahe. Halos 2 oras na tayo bumibiyahe. Mula Dinajawan Beach. Kaya kakain muna kami dito. Guys, dito kami kakain. Dami tao eh. Mukhang masarap yung luto rito. Yan guys, time check natin. 12:28 na po ng tanghali. At kakatapos lang namin kumain doon sa may Carinderia session na. At andito na po tayo sa may pinaka town proper ng Dipakulaw, Aurora. Ganito talaga ng spot na to. Dito sa Dipakulaw, Aurora. Straight na daan, tapos kabilaan. Malawak na bukid. Tapos kapapagikutan ng mga kabundukang tayo. Ganda rito. And guys, nandito tayo sa Maria Aurora, Wilag Maria Aurora. Ito pala, sa ako natin ng Maria Aurora. And guys, time check natin. 12:42 na po ng tanghali at andito na po tayo ngayon mismo sa pinaka town proper ng Maria Aurora. Alam ko, pag dumiretso kayo, papaler. Traffic pa dito.
Ang dami kasi nakapark. Yan guys, dito na po tayo ngayon sa Pantabangan, Subalero. Ito ang dinadaanan natin ngayon, ang tawag dito sa kalsada na itong Pantabangan, Subalero. Dito, puro ganito na kalsada nito. Gantong kalsada na yung madadaanan nyo rito. Ganda na ito. Wow. Ganda, no? Ano sila? Minto sila. Dumiretso na ulit. Ganito yung kalsadang madadaanan nyo rito sa Pantabangan, Subalero. Magandang kalsada na puro zigzag road din. Tapos napapalibutan din dito na puro kabundukan. Oh shit, gabi. Ito, Pantabangan, Subalero, tinatawag din itong the safest way to Baler. Dahil ito ang Pantabangan, Subalero, ito yung pinakamagandang daanan kapag pupunta ka ng Aurora Province. So, pupunta ka ng Baler. Dahil sobrang ganda ng kalsada rito. Konting ingat lang kasi puro zigzag din yung daan dito. Pwedeng basta-basta na overtake. Daming blind spots dito. Grabe, ang taas na itong ano to. Grabe, ang taas na itong uphill na to. Tingnan mo, bumagapang yung ano, bus. Hirap na hirap din eh. Nakakatakot umu-overtake. Baka mamaya meron biglang sumulpot. Grabe oh, puro pataas. Yung gabi, nakakita natin yung bundok ng Maria Aurora.
Grabe, ang taas ng uphill ngayon. Patay na. Ito, bakit na naman? Kakababa lang natin sa deck. Tapos ito, bakit na naman yung kalsada? Puro ahon na naman to. Hindi nadaanan natin, puro pa ahon. Grabe po. Aray ko, grabe. Grabe yun. Grabe yung ahoning dito. Sa may Maria Aurora. Talagang mountain pass din. Bago ka makapasok ng pinaka bayan ng Pantabangan, dadaanan mo muna tong mga mountain pass ng Maria Aurora. Sa Isan Road din, tapos puro pa ahon. Yan, nakikita tayo sa unahan natin, yung mga bundok na yan. Yan, dadaanan natin yan. Papasok na at Tabangan. Sa probinsya ng Nueva Ecija. Ngayon kasi, dito kami tayo sa probinsya ng Aurora. Ganda talaga ng kalsada rito. Yan guys, dito meron mga signage. Walang dami dito. Bawal dumaan dito. Bawal dumaan dito sa Canilidan. Dito meron po Castañeda 5 kilometers. Pantabangan 30 kilometers. Pagka doon ka dumaan, paano yun? Doon sa may Canilidan, doon sa may pinaka-marker ng Maria Aurora. Kaya lang bawal dumaan. Naharang nila. One way lang daw. Kaya dito tayo dadaan ngayon sa part ng Nueva Vizcaya. Itong dadaanan natin dito, part ng Nueva Vizcaya. Yung Alfonso Castañeda. Yan guys, dito may tuloy ulit na mahaba, na mataas. Ito. Yes. Wow, grabe oh. Woo!
Grabe yung palusong yun. Tapos ito yung tulay na mahaba na napakataas din mo. Wow. Sabi lahat. Wow, grabe. Ganda rito. Sa ano, Alfonso Castañeda. Probinsya ng Nueva Vizcaya. Yan guys, hindi na tayo dumaan ng Kanili Dam kasi sarado nun. May checkpoint na hindi sila nagpapadaan. Kaya dito tayo dumaan sa kabila sa may sakop ng bayan na Alfonso Castañeda. Dito nga sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Ayun yung Kanili Dam, nakikita natin dito. Yung may kulay asul na tubig. Wow, ganda rito oh. Yung kalsada na papalibutan ng bukit. May tulay pala ulit dito. Bali, 3 tulay pala yung madadaan natin dito. Yan, yung ano. Yan guys, yun naman oh. Nag-ibig up. Yung sakot na ano, Maria Aurora. Sabi natin. Dinos ng tubig ano. Yan guys, meron ditong cross na daan. Kakanan tayo dito. Papasok ng Pantabangan. Ayun, Pantabangan 2.5 kilometers. Bayan ng Rizal 41 kilometers. Yan guys, ito yung pinaka munisipyo ng Alfonso Castañeda. Ayun, ang ganda rin na nila ang munisipyo doon. Yan guys, ulitin ko lang ha, itong Alfonso Castañeda, sakop na to ng Nueva Vizcaya. Time check natin. Alas 2 na po ng hapon at andito na po tayo ngayon mismo sa may pinaka Pantabangan. Ganda na kalsada rito sa Pantabangan.
Halos 4 oras na po tayo bibiyahe. Mula po doon sa may Dinajawan Beach. Medyo matagal-tagal na rin tayo bumibiyahe. Yan guys, time check natin. 3:24 na po ng hapon at nandito na po tayo ngayon sa pinaka-pound proper na Pantabangan. Yan guys, hindi na ako nakapag-video kanina. Pero nagpahinga kami dun sa may Alpha Mart. Mga 1 oras kami dun. Kaliwa tayo dito. Medyo matagal pa yung biyahe natin. Siguro mga 3 to 4 hours pa. O baka umabot pa ng 5 oras yung biyahe natin. Pauwi ng Montalban. Grabe yung kalsada rito. Grabe yung mga kurbada. Yeah! Grabe no, puro kurbada. Na-besa ako nakadaan dito sa Pantabangan Tubalero. Lalong-lalo dito sa may pinaka-Pantabangan. Pero hanggang ngayon, na-amaze rin ako sa kalsada rito. Lalo sa mga curve ng daan dito. Talagang pagkakamote ka, talagang mag-overshoot rito. Grabe talaga ako, grabe to. Aray, shit. No. Ayan guys, palabas na tayo sa arko ng Pantabangan. In God we trust. Ganda na ato ng Pantabangan. Arko na lang, napakaganda rin.
Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Hey guys, dito tayo sa bayan ng Rizal. Dito pa rin sa probinsya ng Nueva Ecija. Napahaba yung pahinga namin doon sa may Alphamet. Nakatulog yung mga kasama natin. Wow. Sa pagkas na ako doon sa may gasolina dahil number na lang. Pagkas ako full tank, 204 pesos. Takpo na yan, handa Muntalban. Yan guys, kakalabasan natin sa bayan ng Lanyera. Nawala na yung mga kasama natin, wala na kayo. Dito na po tayo sa bayan ng Talavera. Dito pa rin sa probinsya ng Nueva Ecija. Wala na mga kasama natin ha. Nakakala kasi ako ng bus kanina. Saka ito naka-overtake na sa may bus. Grabe yung bus yan, laki pa rin. Takot yung isang kalsada eh. Wala yung kasama natin, hindi na nakita ha. Baka sa iba na dumaan ha. Ganda na mga ano rito oh. Puno. Wow. Hindi din yung kalsada. Dahil natatakpan siya ng mga sanga ng puno. Dabilaan. Okay guys, parang naman tayo sa mga sinakaharap ng Cabanatuan City. Ito yung pinakaharap nila. Tapos kakanan tayo dito.
Welcome to Cabanatuan City. Ganda rito, oh. Lawak ng bukid. Dito sa Nueva Ecija, talagang grabe ang lapad ng mga bukid dito. Kung dala mga nyo na, andito na po tayo ngayon sa bayan ng Santa Rosa. Dito pa rin sa probinsya ng Nueva Ecija. Ito po yung pinaka-town proper ng Santa Rosa. Dito na po tayo sa pinaka-town proper ng Japan City, Nueva Ecija. Pinupuno na ng mga ano rito, establishment. Traffic na rin dito ngayon sa ano, Japan. Lalo natin sa may dinadaanan natin sa pinaka-town proper nila dahil na nakipot lang yung kalsada. Tuling-tuling lang. Meron sila rito ang Robinson. Ganda ng Robinson nila, ang laki. Mall na rin talaga. Lang guys, time check natin. Time 20 na po ng hapon at palabas na po tayo sa pinaka-arko ng probinsya ng Nueva Ecija. Palabas na tayo sa pinaka-arko ng Tanyugan, Bulacan. Welcome, Tunnel Departure. Dito na po tayo sa bayan ng San Ildefonso. Dito po sa probinsya ng Bulacan.
At halos nagwawa ng oras na yun ng biyahe. Nasa Dinajawan. Ate, habang nabiyahe natin. May class na. Time check natin, 7:28 na ng gabi. At nandito na po tayo sa may pinaka-town proper ng Norsagaray, Bulacan. Inabot na po tayo ng gabi sa biyahe natin. Ganda na rito sa may Norsagaray. Kompleto na, oh. May Jollibee, may Mang Inasal, may Dunkin Donuts, may McDo. Dami, kompleto na. Mula dito sa Norsagaray, Bulacan, isang oras na lang yung biyahe natin mula sa Montalban, Rizal. Konti na lang, makakauwi na tayo. Grabe yung biyahe natin, haba na, sobrang haba. Yan guys, nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Grabe yung natin, yung biyahe, napakahaba. Kakaliwa tayo dito. Diyan natin matatagpuan yung daan papuntang probinsya ng Rizal. Dito sa kalsada na to, dito kasi natin matatagpuan yung boundary ng Rizal at Bulacan. Grabe, traffic to. Andito na po tayo sa Barangay Macabod, Montalban, Rizal. Itong Barangay Macabod, ito yung nagsisilbing boundary sa probinsya ng Rizal at Bulacan. Time check natin, mag-alas 9 na po ng gabi at
Nandito na po tayo ngayon sa pinaka-town proper ng Montalban, Rizal. Grabe. Ang haba na ang naging biyahe natin. Halos 11 hours yung naging biyahe natin mula Gina Jawa na nandito sa Montalban, Rizal. Dahil, siyempre, palipat pa ako ng drone. At, dami namin pahinga. Ang dami namin stopover, ang dami namin pahinga. Kaya natagal na kami sa biyahe namin. Kaya umabot ng 11 hours yung naging biyahe natin. Pauwi dito sa Montalban, Rizal. Kaya yan guys, dito ko na nga po tatapusin itong ating motorcycle adventure. Kung saan, ang ginawa nga nating motorcycle adventure is pinakita ko po sa inyo yung daan mula Dinadjawan, pauwi po dito ng Montalban, Rizal. Grabe, no? Ang ganda po ng mga dinaanan natin, mga mountain pass doon sa Dinadjawan, sa bayan ng Dipakulaw, probinsya ng Aurora. Kaya yan guys, dito ko na nga po tatapusin itong ating ginagawang motorcycle adventure. Bali, kita-kita lang po tayo ulit sa susunod nating motorcycle adventure.